as we approach the draft. Blue side for TNC Pro Team. Minana Evos naman ang nasa red side. Mukhang hindi tayo makakita ng Fanny. At para naman sa TNC, Edith, tatanggalin nila. Sobrang taas kasi talaga ng potential ng Edith actually. Probably ang gusto kuhanin dito ng TNC is yung mga Novaria. Pero the safest is Valentina. Nakikita natin priority pick ngayon. So open din yung Fredrin. So probably yan ang pag-aagawan nila ngayon. Kasi I kind of feel like for Minana, pinakamagandang option for them to ban is yung mga King Kong heroes. Like Lancelot and such. Pero for this one, they could ban out Joy into this game. Pero it's gonna be Terisla. Na by the way, taas ng picking percentage pag TNC ang naglalaro. Ang daming iniisip ngayon ni Coach Scholar at ni Analyst Yasuo. Kasi ang daming open Nabanggit natin, yung Valentina, yung Novaria, na ngayon napakalakas pa rin. Ang hirap pa rin talunin yung artillery-based lineup. Pero ito rin naisip kong first pick mo yung Fredrin. Na pwede mo i-flex, pwedeng si Jesus gumamit, or si King Kong na haharap kay Bad Boy Boyet na kung kinaya ni King Kong ang mahirap nilang Season 11 run, kayang-kaya niya humarap kay Bad Boy Boyet in Game 1. And the best part about this Fredrin is ito yung mga hero na kayang tumangke at kaya ding bumawas. Kaya napakataas ng priority at safety nito in the early stages of the game. Pero dahil dyan, ay, teka lang, alam nyo, sasabihin ko na lang, open pa naman yung Novaria sa kabila, pero wag na yan. Si Kyrie muna yung pansinin natin. Ay, si Bentings. Parang hindi naman talaga nagkakalayo. Ayun Isang titig nga po dyan, boss. Kasi hindi na tayo naririnig. In the zone. In the zone. Hindi rin lumulusok yung sounds dyan yan sa yung mga viewers kasi minsan tinatanong din ko naririnig ba. Yun yung confirmation. Kinausap natin, hindi man lang tumingin. Pero alam mo naman, pag pogi ka kasi, hindi mo na kailangan lumingon. May tinatawag tayong, yung triangle view. Triangle view. What's that? Yung kailangan mo muna tumingin sa gilid, sa baba, tapos titignan mo na sa mata. Kasi gano'n ka din tumingin. Ay, hindi Alam ako mo ganun to tumingin. Kayo, Experience. gano'n kayong dalawang tumingin. Ay, binato mo pa sa amin, hindi ko naman kahawig si Kylie. Hindi ko Pero alam ito Martis and Kadita Oh, wow. on the side of Minana Evos, a lot of burst damage in their first two picks. They really want fast game dito. Kasi with the Kadida, again, kaya niyang pumatay mag-isa. Martis, may the usual na nakikita na natin. And it's not really that Boyet ay hindi tayo sanay sa mga ganitong klaseng heroes. Pero parang, alam niya kasi gamitin yung Fredrin. Diba? Alam niya kung paano ka-counterin din. Yep. Kasi diba usually pagka open Fredrin, parang yung kukuhanin dito ni Boyet. But yep, next na ba, 2 picks. Why? Ayan na nga. Bakit ba nakakalimutan natin si Bruno? Let's Ito na talk nga about Bruno all the time. Napakataas pa ng damage at napakataas ang kanyang win rate so far in this week 1. Valentina and Bruno locked in for the side of TNC at nakita din natin ang Brody in the earlier series kung saan tumagal tayo ng 30 minutos. This Golden matchup, Leo. Ano bang, sino bang lamang dito na at bakit Bruno? Bakit Bruno? Bakit hindi Bruno? Bakit hindi Bruno? Kasi sa totoo lang, maganda yung priority ni Coach Ison dito. No? Iniisip niya, hindi, yung Kadita muna tsaka yung Martis para sure na kahit anong gawin ni King Kong dun sa jungle nila, may sagot si Bad Boy Boy. At Bad Boy pa rin siya. So ngayon, pipiliin nila yung next best thing. Kasi ang natitira ngayon para sa TNC is fill upan nila yung Roam at saka yung XP. Ang napansin ko dito is, recently sobrang open ng gold. It's either Bruno or everything else. So ngayon, ito na napili nila. Safe na lang. So ngayon, mag-overload sila sa CC. Yan ang message na sinesend ng Minana Evos. Tinanggal nila yung Digi. Digi pa lang, no? So, tama, nagbibigay nga sila ng signal. So, with Bruno and Brody, para dito sa ating marksman, kailangan na ngayon ng side ng Minana ng added hero for sustain. Kasi mahirap kapag wala silang taga-front. Ay, nakikita natin na parang nag-approve pa si Kuya King Kong. But yeah, it's gonna be Franco ban. So, still open is yung Joy. Kapag binan niya yung dalawa, not unless kukuha sila ng mas malikot na hero. Nakita natin yung Joy, no, na talagang kayang bumawas. I think in the hands of Carl TZ Yep. in their game nung day number 2. Dahil nga ay naka-highlights pa nga. Ayun tinatawag natin. Earlier, Irad did try to pull off that Joy pero medyo nahirapan siya. Thankfully, nanalo ang RSG in that very, very long series. Yung series na nauna dito. Pero mukhang patapos naman na ang ating banning phase. Focus sa roamer bans ang ating nakikita. Yes, wala pa rin kasi naman talagang roamers na nakikita para sa ating mga players. And now na binan yung Lancelot.
parang fina-force din nila yung side ng TNC. Sabi kasi natin kanina, flexi Fredrin. So, ban natin lahat ng assassins para you don't have any other option but to place this Fredrin as your jungler. So, ngayon naman, para sa side ng TNC, probably ang next nilang ban or maganda yung ban for them is mag-limit pa din ng possible heroes for their boss 5. Para hindi, or para mapilit din, si Kadita pwede din siya maging boss 5. And Yung Zhong. yung Kadita nga no, na nabanggit mo din, one of the best position 4 and 5 picks na nakikita natin around the meta. But Leo, you're pointing on something. Ano bang naispatan mo dyan? Kilala ko si Brusco eh. Oh. Anong pangalan niya? Brusco. Okay. Hindi, feeling ko kasi, kung mag-roam ka dito to, Wow! feeling ko iikutan pa nila ng gawain eh. Pero, is this the first Tams of Season 12? Yes, sir. Na-miss ko to. Yan ang pinakaunang thumbs at Chantel, no? Ano na nga ba ang Mababa lagay na? thumbs up ka. Thumbs up. Yan talaga. Ang galing mo doon, Chantel. Hindi kasi kailangan mo, di ba, ang labanan ng mga XP lane is yung continuous damage na merong crowd control din naman. Bumalik si Xborg, so why not balik din si Tams? Kasi parang same concept din. At nakakapag-vengeance ka pa. Nakakapag-vengeance ka din. Pero pinili nila na mag-Tams muna. Kasi open naman si Xborg eh. Yeah. So that means Xborg might be the choice here para sa TNC. Naghahanap pa tayo ng hero dito ni Bentings at pati na rin ni possible Hesu kung jungler. Maganda nga yung Reynos dito eh. Pero Cho, ayan na. Ayan na, Bentings special. Sakto, way of the pogi. Way of the pogi ka muna. At ayun Ayan, na nga. Xborg na nga. Okay, confirmed. So magja-jungle nga yung Fredrin. So, tsasagay na lang ni King Kong ang mga espada. Espada ba yun yung hawak ni Martis? Hindi, parang Ni Bad Boy Boyet? yung Martis kasi parang may twin blades, di Twin ba? blades Oo, na lang. parang twin blades. Dalawa yun. So ngayon- Espada pa rin, dalawa lang. So ngayon malalaman natin kung post 5 Kadita nga ba ito or feeling ko merong better eh. Merong better. Feeling, open ba Kufra? Go first open, yes. Meron pa. Nakita naman natin ang sabayan no, ng mga Pero Kufra maganda and nga Chow Kufra. Mains. Yung mga duelo, no? Madalas yung mga rumor natin dito. Actually, pwede nga Chantel. sila mag-Atlas eh. Pwede rin, no, Diggs? Oo nga, binan yung Digi. Alam mo Oo. naman, galawang RG. Tsaka Kapag mas ka mat- binan yung Digi, nakin mo yung Atlas. Tsaka mas matagal nilang maho-hold yung Bruno just in case kahit may Purify. Tsaka may hahanap, may may hahanap. Valentina. Tsaka may Valentina. Ay! Eto na, Boss boss five 5. nga. Kadita. Yung kilala kong Brusco is 11 Brusco eh. Kaya may bago na. At Oo. katulad lamang ni Rene J na former bad boy din. I would say former kasi parang ano na siya ngayon eh. Cool boy na siya Cool ngayon eh. Iba boy. na eh. New era, new era. New era na Rene J na eh. Nakahanap na ng mga bagong heroes. The same could be said here for Minana Evos. Papasok pa tayo sa game number 1. Again, this is a best of 3 series. Pangalawang serye ng araw na to. Tapatan ng TNC Pro Team in Minana Evos na nahirapan sa kanilang mga opening games. Dito na ba nila mahanap ang kanilang mga unang panalo? Tingnan natin ang ating audience prediction. Medyo kate pero lamang ang TNC Pro Team. Again, for TNC Pro Team kasi sila yung recent na nag-champion off-season tournament. So yung pinakabagbabasehan din ng mga audiences. But yeah, for this one, kita natin team composition, heavily rely on crowd control, lalong-lalo na ang lineup dito ng Minana Evos. Pero grabe din ang burst damage na pwedeng ibitaw ng TNC against them. And this is it, game number 1. Into the land of Don we go. At mukhang si King Kong ay magsisimula sa kanyang purple buff. Meanwhile, on the end of the red side, Minana Evos naman ay magsisimula sa orange buff niya. Ang rotation na ito ay nag-ensure na maganda ang entrada ng Minana Evos whenever they make the call. Na kunyari, dito tayo, bigger objective tayo. Lalo na nakakadita sila. Oo, and speaking of Kadita, napakaganda na banggit mo yung hero. Take note na dahil merong Kadita na naka-petrify ang Minana Evos, 2 players of TNC were forced to actually use Purify as their spells. At hindi natin usually nakikita. At kung ikaw, Bruno, parang mas gusto ma-flicker ka sana. Oo, Pero and, dahil lagi may threat, wag na lang, Purify na lang. Ang hirap din kasi noon pag early game and we're talking about Nakadita. Isa ito sa mga kaya talagang magpa-snowball ng Yes. kakampi at ng sarili niya. And we're looking at a lot of magic damage na nanggagaling dito sa Minana Evos, no? So let's expect na magkaroon ng maraming Athena's Shield dito sa side ng TNC. And Rare yun, sa totoo lang. In Season 12, rare na medyo marami kang magic damage. Nakakita na yung mga lineup na isa lang yung magic damage source. So dito ngayon, iniiba ng Minana Evos yung galaw ng TNC, yung pagkakaintindi nila sa metagame. para sila din, parang doon pa lang sa mismong draft nila, sa mga heroes pa lang nila, madidictate na nila yung pwedeng gawin dito sa laro. So, slow start.
for both of our teams. Pero mapapansin natin, cross lang din ang naging rotation for both junglers. So nagkaagawan. Parang nagpalit lang sila ng pwesto. Medyo nauna lang ng konting experience dito yung sa Minana. Pero mukhang magbabago ang lahat ng yan pag nagsimula na ang Turtle. Malapit na mag-spawn ang pinakaunang pagong ng larong ito. Pero si Brusco ata, may mauuli silang isa. Mananakap, naghahanap dito ng magandang old Brusco. Una na mamamatay. Bentings draws first blood. Makakabawi naman. Boyet! Dito, King Kong goes down. Bad boy, Boyet. Maka-score. At diretso sila ngayon sa may Turtle. Bentings, nakabantay. Nagre-regen, naghahanap ng kakampi. Hesu here, wala pang level 4. Wala pang last insanity. Goyo naman. Goyong mauna, feathered airstrike, anong nanakaw? Boyet! Kukunin na ang Turtle. Nakaisa, Lord JM ang sisecure ng kill. Goyong tumatakbo, Bentings, buhay pa! Look at the healing at papasok na nga rin dito si King Kong. Knock up from Bentix, makakapag-shoot po pala yun. May Mukhang si vengeance? JM with the Ventus in the dash. May TP pang kasama si JM. Style points! Grabe, nakikita natin dito kung bakit ganito ang hero composition ng Minana Evos. Take note, Lord JM, during that moment, dire-diretso lang siya eh. Merong innate na lifesteal or spell bump dito, yung Thams, and at the same time, pwede siyang mag-dive anytime. During that moment, hindi na niya finors na gumamit ng vengeance at the first team fight. Ginamit niya nung siya 19 na target para hindi na siya mahabol at hindi niya na kailangan umuwi no moment na yun. At napakasakit na nga rin dito ni Goyong. A lot of magic damage for Minana Evos. Ibig sabihin nito ay mas masakit sila in the early game. Let's look at the emblem builds. Hatid Uy! ng FWD Life Insurance. Oh! At sumabog ng parang ganun lang. Ultra fast! Teka lang. Bakit nga ba ganun kataas yung damage niya? Bentings, oh, decimation! Nag-explain tayo ng emblem. Yung sa Assassin Teka lang, hindi pa raw tapos! Sorry po! Sabi ni Bad Boy Boyet, patapusin niyo ako! Oh, kaya nga bad boy eh. Bakit niya re-respetuhin? Nagtitingin pa tayo ng emblem. Hindi sila nakikinig sa teacher Chantel nila. Kaya, jokes aside during that moment, for Minana Evos, yung damage heater going there is because of the Assassin emblem na nilagay niya din doon sa kanyang emblem set. And even dito para sa side ng Minana Evos, once kasi na merong pumitik lang na isang damage, ang dami nilang Poco, kaya nga ni Lord Jamie Poco lahat. Tapos, mag-deal na ng damage kahit yung crows nga lang dito ni Goyong AR yung tumama. Free hit, anyone, and then decimate. And killing spree pa para dito kay Boyet AR. So talagang gusto lang mabilis, ultra fast na plays. Ang mahirap dito ay Martis pa ang nakakuha ng majority ng kills for the side of Minana Evos. Ito yung alam nating ang taas ng snowball potential at parang ganun lang. Bentings looking for the counterplay. Ang Brusco! lalim ng Minana Evos, nakadalawa, Innocent at si Bentings ang babagsak. Tutuluyan na nila ang turret dito sa may top lane. Lord JMR, pinapanood lang ang Turtle, makakaisa ang TNC dito sa may bandang baba. 1-1 na ang ating third score pero ang kalamangan ay nasa kamay pa rin ng Minana Evos dahil yon sa kanilang napaka-aggressive na play so far. Yung damage nila, Chantel, Oo. ramdam na ramdam Tsaka agad. alam kasi dito ng Minana Evos kung ano yung assignment sa kanila ng coach nila. Kaya naging ganyan yung emblems nila na pinili for them. Gusto nila agad ng burst na killing spree dito. May killing spree yung kay Boyet AR. Ibig sabihin, gusto nila mabilis yung laban. Kasi for Bruno to be effective, by the way, 0-2-0 na si Innocent. Very unusual for a Bruno. Kasabi natin, early laning lang mga Bruno. Pero dahil nga mabilis, naiikutan dito yung Bruno. So parang yung TNC, ito dapat yung play pero hindi nila magawa kasi ang bilis ng lahat. Ano nga, tatlo pa ang pumupunta sa lane ni Doming. Eso ngayon, medyo delikado ang kanyang buhay. Kailangan niyang ibigay ang Torre na to. Masyadong mataas ang burst damage kahit may Firaga armor. Respeto, Lord JM. Mukhang TNC ang may balak sa kanya. Same play, cross map lamang ang galawan natin. So kahit na sobrang bilis ng galaw ng Minana Evos, nahahanap pa rin ang TNC. Yes. So ito yung textbook TNC, ito yung bakas ng kanilang DNA from the older seasons of MPL Philippines Season 12. So ngayon, maghanap tayo kung saan sila nga ba makakahanap ng bawi. Kasi sa totoo lang, under 6 minutes, ang laki ng 3K gold lead. Oo, sobrang laki nun. And makikita nyo, even yung, para lang masave yung middle lane, ay ginagamit na rin ni Jesus yung kanyang last insanity. But again, going back dun sa previous series natin, mga ganito, mabilis mag-clear na minion wave. Meron silang Bruno, meron silang XB. Yung Valentina, pwede bang kumain ng Feather Airstrike? Madali na para sa kanila mag-clear na minion wave. Pero wait lang, dito sa may mid, lalaban naman. King Kong nagamit ng Appraiser's Poke lang. Wrath. Okay, so alam ng TNC na hindi pa ito yung tunay na laban. Turtle in 20 seconds. Ate Chance, may nabanggit ka eh. Yung fact na ang laki nung gold lead na nagbabago yung galaw ng TNC. Naturo niya yata ni Paldoming kung paano nga ba makapag-farm ng maayos. Kung paano mag-farm ng mabilis. Oo, pinabilis pa, no?
Mas pinabilis pa. Oo, Mas pinabilis pa. Ultra fast talaga ang galawan. And Minana Evos at this point in time, mukhang sila pa rin ang may kalamangan in this turtle fight. A 3K gold lead, as you said, Leo, isa sa mga pinakamalaking gold na pwede po makita around this Early area game. or in an early game setup. Pero kailangan kasi nila yan eh. Pansinin mo lang, yung lineup ng Minana Evos, pag nagkabrasuan tayo, umabot tayo ng 20-25 minutes, parang yung nahuling serye, hindi nila kaya mag-defend. Tama kasi yung difference dito ng damage output for the thumbs of Lord JM and Hesu, hindi pa ganun kalaki. Kasi for Hesu to be effective, kailangan matagal talaga siya. Oo. Pero yung Finaga-armor niya kasi, kaya ngat-ngatin ng Uy, thumbs. teka, Oo, may wait lang. nahuli! Si Bentings! Bruce Kayar, hindi nakapag-ult, hindi niya nagamit yung combo niya. And that's good for the Oo. Phoenix Army. Medyo umaapoy, medyo uminit. Nakahanap si Ben Things ng opportunity for TNC and that stops the bleeding, no? Yun ang importante para sa TNC dahil meron naman silang late game insurance dito kay Innocent in this Bruno. Kung makakahanap pa ng isang ganon si Ben Things habang naka-snowball pa si Martis ay merong chance ang TNC na patagalin to that point. Yes, indeed. And kitang-kita natin for the TNC, kung alam ng Minana yung assignment nila, alam din nila yung kanila. More on single targeting, yung pwede lang gawin. So, pag naka-isa, liliit itong 2.6k gold lead. And as easy as that, even Minana ay nagre-react sa ginagawa ng TNC. Still a 2K gold lead for the side of Minana. Hindi pa naman sila nag-aggressive na invades, which is something na kadalasan nakikita natin kapag may ganyang gold lead. So sa tingin ko nire-respeto din ng Minana Evos ang pwedeng gawin sa kanila ng TNC. Kahit bad boy, may respeto. Ayan ang ano, yung Bad boy, mga pero okay. yeah, with respect. Oh, bad boy with respect. Hindi ka saksanin, tatagalag sa'yo. Bakit? Na-weirdoan ka ba? Feeling ko yun yung nangyari kay TNC in the early game. Hindi ka sanay na ganito ka-aggressive Na yung ganun ganitong lineup. kabilis. Tama. Di ba, sanay tayo na merong lineup na artillery base. Yung Novaria, yung Bruno. May Tas, Eve. dito ngayon, wala pa yata 2 minutes. Farsa, Kadita, Oo, di ba? Martis. Ngayon, 2 minutes pa lang, may first blood na eh. Pag hindi nakakill ng dire-diretso yung Minana Evos early game, may mali sa execution. Oo. And honestly, yung composition ng Minana Evos dito is well-balanced. They have physical and magical damage. Ang kulang lang sa kanila ay yung innate tankiness. Dahil ang pinaka-tank nila dito, lumalabas si Lord JM na, which is still not a tank completely. It is a fighter na medyo may HP lang. Tapos si Boyet. Pwede na si Boyet, pero killer din yun eh. Tagapatay din. Kaya nga maganda dito para sa TNC, as long as mahawakan nila itong middle lane, as long as makakapag-clear sila ng minion wave, hindi naman kailangan talaga ng super full item nung Bruno eh. Once na nagkaroon lang na kahit sabihin na natin 2 item dito si Innocent, kaya niya na yan. Paisa-isa. Unahin niya dito kay Goyong AR. Oo. Sa totoo lang Lord here, hinihila ngayon ng Minana Evos. Gusto lang sabihin, ang TNC umaasa ngayon sa kanilang BDP. May chance silang gumamit ng BDP. Ang yes. backdoor potential nila. Pero kailangan bumutas. Oh, maya-maya pa yon dahil kailangan pa nila talagang mag-push ng tuloy-tuloy. Kung babalikan natin ang laban ng Onyx nung isang araw, Bruno at Lancelot ang nagbigay ng pang-backdoor nga nila during those, yung panalo nilang isa around Echo, pero kalahati na ang buhay. Ng pinakaunang Lord ng larong ito, King Kong, ang ahawak, Boyet, ang aharap. It is a challenger side para dito sa side ng Minana Evo. Sila ang gustong pumasok at sila ang nagtatago ngayon. Ayan na, nahila na. Slightly towards Minana. Pero pumasok na nga dito. Benting, nagharap ng sipa. Lord, mapupunta sa Minana Evos at magbabaot na nga sila. Lord JM, tumitipi pa! Grabe naman yun! Tumipi pa sa basic ito sa may bandang gitna. Hesu goes big! Pero kinailangan niya rin na mag-flicker palayo. Ngayon, TNC ay tatakas na dahil ang Lord ay nakuha ng Minana Evos. Grabe, nakita niyo yun? Sinalo agad ni Kuya JM yung damage dito ng Last Insanity using that Vengeance. So it makes perfect sense na binigay nila dito yung Terizla. Pero again, parang, sakit, wait lang. Munti ka na. Munti ka muntik na. na. But Jesus still lives during that moment. But still for Minana Evos, yung sustain nila dito, Thalassophobia for Brusco AR, was really on point. And para naman dito sa side ng TNC, later on po nakita natin, may hirapan na pumwesto si Goyong AR because of Hesu. Ito yung pinag-usapan ng kanina eh. Yung Minana Evos, na totoo lang, wala silang ganong karaming peel. Pero meron silang sustainability, pero bilang na bilang yun. Boyet AR, mahan dito si Bentings, mapipilitan silang mag-rotate. Itong purple, bantayan nyo. Feather Dare Strike mula kay Goyong, papasok na ngayon dito. Brusco! Mapipilitan, Goyong! Hinasabog, linunod ni Brusco! At grabe naman to, si Lord JM tumitipi. Kanina pa. Kanina pa. Tsaka ang dami mo kasing iisipin. Meron ka nakikitang nagtumitipi sa harap. Merong farsa na pwede mag-feather May airstrike. sumisisid. May sumisisid. So mahirap para ngayon sa TNC, lalo na for Bentings. I mean,
Bentings, Bentings. kung sino tatargetin niya. At si Heso ngayon na nahihirapan din maghanap ng magandang ulti. Ito yung problema, no? Once you're playing the X-Board na medyo lugi kayo, nabuburst din kasi agad yung Firaga armor. And as Yup. you said earlier, Chantel, kapag gusto mong sulitin ang damage ng isang Last Insanity, kailangan tumatagal ka sa may bandang harapan. And right now, it is just a 5K gold lead for Minana Evos. Hindi naman lumaki yung sugat ng TNC. Kumbaga, lumalim lang ng konti. As long as buhay pa rin dito yung mga inhibitor turrets ng TNC, madali pa rin para sa kanila. Pero nabanggit natin yung Firaga armor, mabilis ma-shred for TNC kay Hesu. Meron pang Malefic Roar ngayon si Doming AR. So most likely para sa TNC ngayon, kailangan nila pa isa-isang kill as much as possible and hindi advisable na meron nakahiwalay, like literally malayo during a team fight. Kailangan magkakadikit para medyo mahawa or maghati-hati rather yung damage na Minana. Pero delikado rin kasi yun eh. Hindi ganun kadaling sabihin kailangan nila mag-Phoenix ube. Kasi pag nagsama-sama sila, ang daming burst ng Minana. Yung Isang kahit bagsak, no? Oo, kahit yung ult lang ni Brusco, roamer na yan ni Brusco, enough na yun para mapop yung Firaga armor ni Jesus. Siguro ang natitira na lamang na paraan dito para sa TNC ay umasa sa mga estratehiya na sabihin na lang natin pang pick-off o pang backdoor o pang split push. Hindi pa nila kayang to-team fight sa ganitong klaseng lugar. At magkakaroon na nga rin tayo ng ating Luminous Lord around 15 seconds from now. Minana Evos ang may hawak ng control around this area. It's gonna be crucial for the Phoenix Army to get some information and initiate a good play. Either trade or ipaglaban nyo. Napag-importante dito na maintain ng Minana Evos yung pace nila. Kasi sobrang bilis nila from the first 10 minutes of the game. Ngayon, kailangan nila mag-slow down. Yep. Iniisip ko, Ate Shandel, at some point medyo magiging patient ka eh. Minsan pipilitin mo eh. Tsaka since nasanay dito yung Minana mabilis, tama yun eh. Pag nasanay sila mabilis, baka mamaya yun yung i-bait sa kanila ng TNC. Kasi may mga immortalities na eh. So, knowing na may mga immortalities, tapos mabilis yung Minana, baka ang go signal dito ng TNC is, palalimin natin sila. Tapos tsaka natin sila gawa ng parang halukayan. At hindi pa nga nagdadalawang isip dito si Doming na patuloy na kanyang torn apart memory just to pop that Firaga armor mula kay Hesu. And sa ngayon, kalahati na ang buhay ng Lord at si Boyet ang nagko-control nito. Kailangan makahanap ng pagpasok ng TNC. Conceal play na gamit na nila. Level 14 though, si King Kong. So, mas mataas dito yung damage ng Retribution for a Void AR. So, kailangan i-force dito na medyo mas stretch pa kung kailan masasecure Lord. Teka, yung rotation dito tinan nyo, fina-flank ni Lord JM. Si Brusco naman, ang ganda ng bush control. Reset. Mari-resetan, Lord. Ang ganda, magaling sumayaw ang Minana Evos at TNC. Oo. Ang taba pa ng wave doon sa may bandang itaas, True. kaya sisimulan din agad ng Minana Evos to dahil kinailangan dumepensa Brusco! Full-on combo! Nag-petrify! Mapapasabog dito. Bentings, Immortality, King Kong taken out. Boy at Decimation! The bad boy is in the building! Goyo, mabubuhay pa dito. One man down. 4v5 ang Lord take na to. Minana Evos na diretso na. Oh, Jesus, no. naghahanap. Alam niya, tatanggapin niya na. Back na tayo dito. Give na ang call ng TNC that the Luminous Lord secured by Minana Evos. And now TNC, kailangan nilang dumepensa dito, Chantel. All I can say para dito sa Minana Evos, alam kasi nila na lamang sila dito in terms of item, in terms of level. Kaya why not, kaya natin i-burst agad. -1 agad doon sa Retribution holder, which is si King Kong, para maging mas madali ang kanilang buhay. So para dito sa Minana Evos, kita nyo na rin naman na okay, interesting. Mataas yung gold ni Innocent. Oh. Mas mataas as compared to the Doming DR. So right now, for Minana Evos, yun pala yung pinaka-threat sa kanila. Oy, exciting to. Si Innocent. Oo, si Innocent dahil nga kahit 0-2 ang gold laner ng TNC ay meron siyang gamit kapag nasampal niya yan at nakahanap siya ng tsansa. It could be TNC's chance in securing a comeback pero kailangan gawan ng espasyo ng TNC ang kanilang gold laner dahil na kay Innocent ang halos lahat ng pera nila. Ngayon kailangan nilang hanapin si Innocent. Kailangan bantayan ng TNC si Innocent. Kasi ang daming ways para pasukin ng Minana Evos ang kanilang lineup. Ngayon naman, Doming AR, naghahanap ng stacks. Pasabog na dito ang mid lane inhibitor. Susunod man yata ang bottom lane. Walang waves. TNC on the defense. Alam mo, nakikita ko ngayon para sa side ng TNC, isa sa struggle nila kung bakit. Kasi kanina nag-world din naman si Innocent. May gold na may golden items na si Innocent. Ang kulang sa kanila ngayon, kung ano yung initial na damage na manggagaling from the team. Kasi even para dito kay Goyong ARO, paano naman makakapag-IMU ng Feathered Airstrike? Kasi lagi siya nakatago sa mga bush. Oh, hindi rin makalapit eh. Yup. At si Hesu ay hirap ding makalapit
Lord JM mahihila panandalian. Last Pero Insanity. mukhang Last Insanity magagamit na. Half HP on the thumbs pero hindi na nila itutuloy. Sobrang commended ang disiplina at ang control ni Lord JM. Sobrang veteranong moves yun. Yung hindi ka nagpapanik na nasa ilalim ka na ng tore. Nando ka lang. Pwede ka namang mag-vengeance agad eh. Baka mamatay ako eh. Pero hindi, alam ni Lord JM eh. Alam niya na hindi rin siya i-go. Again, parang more on psych game na yung ginagawa dito ni Lord JMAR. Kasi every time na nandun siya sa front, factor na rin doon na lagi Oh, siyang no! makataw. Bentings! Oh no! Napaulanan ng Minana Evos once more. 4v5 ang laruan. Yan na nga ang death bush ng isang Kadita. One-man death bush ang Kadita kapag naging ahead. At yan na nga ang kinakatakot ng TNC. 7K gold lead for the side of Minana Evos. 45 seconds bago lumabas ang Lord. Hihintayin pa kaya ito ng mga Tigre? O bibigyan na lang nila ng mga TP habang nag-aabang? Nako, parang medyo mahirap to pero narinig na ulit natin. May wag akong seal! Innocent ngayon, 1/4 na lang kanyang buhay. Papaputukin muna ng Minana Evos ang Torre sa may bandang baba. Top lane, si Boy at AR, the bad boy na merong demolition project. Madidepensahan dito ni Heso. Isa na lang ang natitirang Torre ng TNC. Sobrang linis nga na ginagawa ng Minana Evos. Yung explanation kanina ni Dan na sobrang disiplinado, parang kung meron pang superlative para i-explain na yung discipline nila is a top tier as of the moment. Nando talaga 7.1k gold lead at walang chance na humabol dito yung TNC kahit merong gold si Innocent. Yung gold conversion yung pag-uusapan na natin dito eh. Yep. Kasi kailangan mong mag-convert from the farm that you had. Tama. Hindi niya masampal eh. Yes. Hindi niya mabato yung bola na inaamba niya kasi binaburst agad siya ni Goyong. Pero Bentings, nahanap si Goyong! Wings by wings pala yun! Bang! Heso! Papasok with the flick of Last Insanity! Unang kill ng TNC nang ganong katagal. 18 minutes bago pa sila makabawi. Ngayon, Minana Evos naman makatikim ng 4v5. Crucial pick-off na nagmumula sa Phoenix Army. Saktong-sakto may Lord pa. At muling magbabalik dito si Jesus sa Lord Pit. Pero si King Kong ngayon, hinahold ang Lord. Nasa likod niya si Lord JM at si Boyet naman ay nag-aabang din lang. Hits that taunt at si Bentings nagpakita na rin. Jesus is back. It's a 5v4. Napakababa na ng buhay ng Lord dito. Less than half. Mananock up. Nag-aantay dito, Boy at AR. True damage ang linalabas ni Jesus. At Minnesota! ma-score dito, King Kong gets the Evolved Lord. What a formation para dito sa TNC. Sabi nila, kailangan lang naman natin mabawasan yung burst eh. Hanapin natin si Goyong AR. Wala si Goyong. Tapos after nun mag-zone na tayo, malawak yung range nila. So ngayon, dito natin makikita kung paano gagamitin ng TNC yung farm na meron si Innocent. Mabilis na lang sila makakapag-clear ngayon. And this is massive. Evolved Lord ang pinag-uusapan natin dito. Yung level 1 Lord, madali matunaw. Yung Luminous Lord, pwede pang i-ignore basta maburst agad. Pero yung Evolved Lord, iba na to eh. Dire-diretso yan sa base mo. May kidlat-kidlat jutsu pa. At kung isasabay mo ang meron ng TNC dito sa pag-push nila, pwedeng ibaliktad to ng Phoenix Army. Basta malaro nila ng tama ang power play na to. Saktong-sakto din, mga outer turret lanes din ay makukuha dito ng TNC. Maganda na talagang hindi sila nag-clear dun sa may top lane. Kasi it would give them a lot of time. Kasi hindi nila fina-force agad eh, na makapag-push agad sila. So, sabay minimum sa middle lane, top lane, and even bottom lane. Probably they could destroy an inhibitor turret depending on Bentings setup. Oh, Benting, sumaamba. Naghahanap. Nasa loob na ng base ang TNC. Wow! Madedepensahan nila, mapupush back. Lord JM, Brusco, naghahanap. Madedepensahan pa nga. Oh no, si Brusco wala ng takas! Oh no! Brusco dito, mababurst down yung mga bola. Pumasok sa ilalim ng dagat. Bentings! Bentings, mabubuhay pa. Hesu with a Last Insanity. Lord JM uses the Vengeance. Quadrant Inferno. Sapat pa para mabuhay. 4v5. TNC. Nagbibilang na lang sila ng mga sandali. Wala ng Torre ang Minana. Bentings gets one at mukhang hindi na mabubuhay pa si Tommy nakapag-flicker pero Feather Airstrike ay nagamit na nga muli. Innocent, maaambahan dito ni Lord JM. Doming, AR, buhay Minion pa. wave, minion wave. Nandito pa, makiklear pa nila ang waves. Boyet, Aray! pasuntok-suntok. The bad boy is down. TNC, it's a 5v2. Matadepensa pa ba ito ng Minana Evos? Konti na lang natayo. Mapapanis pa Oh, ba? no! Innocent is down. Wala na natira. Whose game is it? TNC. Yeah! At narinig nyo na nga ang sigaw ng Phoenix Army. Isang Lord lamang ang kinuha nila, tinapos na ang laro. And that winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. What a comeback for the Phoenix Army. Nabanggit mo na ang salitang insurance. Ang naging insurance lang doon ng TNC,
kuhanin natin yung Lord. Dapat merong farm si Innocent para pag nakuha na natin yung Lord, diretso tayo teamfight. Walang makalapit ngayon kay Innocent. Ilang hits lang against Boy at AR.